Handa raw maglabas ng ebidensya ng di manoy mga katiwalian sa loob ng Iglesia ni Cristo ang mga itiniwalag nitong mga miyembrong sina Ka Teni at Ka Angel Manalo. Napasugod naman sa Manalo Compound sa Quezon City kanina ang mga special investigator ng CHR o ng Commission on Human Rights matapos di manong makatanggap ng tawag at hingan sila ng saklolo. Pero hindi sila pinapasok. May report si Emil Sumangil. Alas 3 ng hapon kanina napasugod ang mga special investigator ng Commission on Human Rights sa compound ng pamilya Manalo sa Tandansora sa Quezon City. Isang tawag daw kasi mula sa loob ng compound na kanilang natanggap, humihingi raw ng saklolo dahil hinaharang na raw sa gate ang mga supply ng pagkain at tubig para sa mga itinuwalag na miyembro ng Iglesia ni Cristo na sina Ka Teni at Angel Manalo at kanilang mga kasamahan. Pero tulad ng mga tauhan ng NBI na mag-iimbestiga sana noong isang linggo, hindi rin pinagbuksan ng gate ang mga tauhan ng CHR. May nagreklamo sa amin, tumawag sa opisina na hindi pinapasok yung pagkain sa loob ng iglesia. Yun ang pinapunta namin sa aming direktor para alamin kung ba't ayaw pasok ng pagkain. Bago nito, bandang 1:30 ng hapon, lumabas ng compound ang mga kasamahan daw ni Ka Angel para magbigay ng pakayag sa media. Pinunan nila ang Quezon City Police District. Inahaharang daw kasi nito ang mga police mobile sa main gate na pinwestuhan ng mga nag-vigil nilang taga-suporta noong isang linggo. Wala silang karapatan na ipagtaboy niya ang aming mga kapatid. Hindi naman sila gagawa ng gulo eh. Yung mga sasakyan, bakit nakahambalang po dyan? Kuya, paano pang private properties po ito. Paano pangaharas kuya? Ayaw silang pababain dito. Ayaw silang papuntahin dito. Pinagtatabuyan po. Sagot naman ni Quezon City Police Director Joel Pagdilao, nagtalaga sila ng mga mobile sa Manalo Compound para sa seguridad ni Ka Angel alinsunod daw sa napag-usapan. Kanina, may nag-abot naman sa media ng 3 pirasong papel sa kamabilis na umalis. Hinabol namin ang itim na sasakyan pero ayaw pakuha sa kamera ang driver na nag-abot ng mga papel. Galing mo sa PIO ng iglesia o paano mo sasabihin namin? Kay Ka Eduardo po. Ka Angel po ito. Ay, sige, malinaw. Ayon sa kanya, press release daw iyon mula sa mga taga-suporta ni Ka Teni at Angel. Sabi sa press release, nangyayari na raw ngayon ang pangamba di umano noon ng dating executive minister ng iglesia na si Ka R.D. Manalo na magkaroon ng katiwalian sa liderato ng iglesia. Tumanggi magkomento ang tagapagsalita ng iglesia na si Ka Edwil Zabala. Sasagatin daw nila ang mga akusasyon sa tamang lugar at panahon. Kahapon, nagpaunlak ng panayam si Ka Angel. Mahal po namin ang kapatid na Eduardo Manalo. Kuya, kung nasaan ka man, sana magkausap na tayo. Hindi lang kaming magkakapatid, kung hindi higit sa lahat ang ating ina, ang mami, sana makausap mo na sabik siya. Kabilang daw sana sa mga nais niyang mapag-usapan nila ng kapatid ang di umano'y katiwalian sa hanay ng iglesia. Hindi naman po sa kabuuan ng korupsyon eh. Nasa ilang tao lang po na gumagawa ng kasamaan. At yun nga po ang sanggunian. Ang ruling council o buong sanggunian ng INC ang inaakusahan ni Ka Angel na sangkot sa katiwalian. Diretsahang tinukoy ni Ka Angel sina Ka Jun Santos ang may hawak ng pananalapi ng iglesia at Radel Cortez ang General Secretary na dawit di umano sa katiwalian. Ang isa raw sa mga pinag-uugatan nito ang bilyong-bilyong pisong Philippine Arena sa Bulacan. Maglalabas daw ng ebidensya sina Ka Angel sa mga susunod na araw. Napakalaki na ho ng maintenance cost po noon. Nahihirapan na po yung mga kapatid, kakaabuloy, karagdagang kaabuloy. Sinisika pa ng GMA News na kunin ng panig nila Santos at Cortez. Pero una ng pinabulaanan ng tagapagsalita ng INC noong isang linggo ang mga aligasyon ng katiwalian. Emil Sumangil, GMA News.